Ano ang nangyari noong unang araw ng martial law? Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo, mga ka-YouTube? Ngayon, tatalakayin natin ang mga pangyayari noong unang araw ng martial law sa Pilipinas. Ano nga ba ang mga nangyari noong Setyembre 21, 1972 at paano ito nakaapekto sa bansa? Tara, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito upang mas maintindihan ang kasaysayan ng martial law sa Pilipinas. Simulan na natin. Noong Setyembre 21, 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Proclamation no 1081 na nagdedeklara ng martial law sa buong Pilipinas. Subalit, ayon sa mga ulat, ang deklarasyon ay inihayag lamang sa publiko noong Setyembre 23, 1972. Ang dahilan na ibinigay ni Marcos para sa deklarasyon ay upang sugpuin ang lumalalang banta ng komunismo at insureksyon sa bansa. Noong Setyembre 23, 1972, sa kauna-unahang araw ng implementasyon ng martial law, maraming mga makasaysayang pangyayari ang naganap. Sa araw na yon, ipinahayag ni Marcos ang batas militar sa pamamagitan ng isang live broadcast sa telebisyon. Ayon sa kanya, ang layunin ng martial law ay upang iligtas ang republika at buuin ang bagong lipunan. Isa sa mga unang hakbang na ginawa ay ang pag-aresto sa mga kilalang kritiko ng administrasyon. Kabilang sa mga unang inaresto ay sina Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Senator Jose W. Diokno at iba pang mga oposisyon na mga politiko at aktivista. Ang mga pag-aresto ay isinagawa sa bisa ng mga arrest, search, and seizure orders, ASOS, na nilagdaan ni Marcos. Kasabay ng mga pag-aresto, agad ding ipinasara ang mga pangunahing media outlets tulad ng mga pahayagan, radyo, at telebisyon. Ang mga himpilan ng media ay isinailalim sa kontrol ng militar upang masiguro na walang impormasyon ang lalabas na kontra sa administrasyon. Ang media blackout na ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga mamamayan dahil hindi nila alam ang buong detalye ng mga nangyayari sa bansa. Isa pang mahalagang aspeto ng unang araw ng martial law ay ang pagpapatupad ng curfew. Ang mga mamamayan ay pinagbawalang lumabas ng kanilang mga tahanan mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang mga checkpoints ay itinalaga sa iba't ibang bahagi ng bansa upang masiguro ang pagsunod sa curfew at iba pang mga batas na ipinatupad. Ang mga karapatang sibil tulad ng kalayaan sa pamamahayag, pagtipon, at pagpapahayag ng saloobin ay nawala rin. Ang mga tao ay hindi basta-basta makakapagtipon at magpahayag ng kanilang mga saloobin laban sa gobyerno dahil sa takot na maaresto o maparusahan. Ang unang araw ng martial law ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Pilipino. Ang ilan ay sumuporta kay Marcos, naniniwalang ito ang tamang hakbang upang masugpo ang kaguluhan at insureksyon sa bansa. Subalit, marami rin ang nabahala at tumutol sa batas militar dahil sa mga paglabag sa karapatang pantao at demokrasya. Ang mga pangyayaring ito noong unang araw ng martial law ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang dekadang pagsasailalim sa batas militar ay nagdulot ng maraming paglabag sa karapatang pantao, pagkawala ng mga kalayaan, at pagkakaroon ng malawakang katiwalian sa pamahalaan. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa unang araw ng martial law sa Pilipinas. Tunay nga na ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng ating bansa. Naway magsilbing aral ito sa atin upang patuloy na ipaglaban ang demokrasya at karapatang pantao. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming kwento. Salamat sa panonood, mga kaibigan. Hanggang sa muli.